Mga kapeso Pinoy, ready na ba ang retirement fund mo? According to SSS data noong 2022, 19,634 pesos daw ang highest paid retirement pension na kaya nilang ibigay noong taon na iyon. 4,888 naman ang average retirement pension. At kung minimum naman ang binabayaran mo sa SSS, 2,200 pesos naman ang ibibigay nila sa'yo. Kaya kailangan natin ng supplement para dito. Narinig mo na ba ang The 4% Rule for Retirement Withdrawals? Inintroduce sa atin ito ni William Bengen na kung saan halimbawa may 5,000 pesos ka na savings para sa retirement mo. Ibig sabihin daw niyan, 4% lamang ang pwede mong i-withdraw kada taon. Ibig sabihin, 200,000 divide 12 months, may 16,667 pesos ka na allowance sa taon na iyon. Pero ikino-consider din ng rule na ito ang inflation rate. Sabihin natin na may inflation rate tayo na 8%. Ibig sabihin, sa susunod na taon, yung 200,000 pesos mo, madadagdagan siya ng 8% kaya magiging 216,000 pesos na ang allowance mo for your retirement. I-divide natin yan sa 12 at magiging 18,000 na ang iyong allowance sa susunod na taon based sa galaw ng inflation rate. Ilagay natin sa Excel table para mas maintindihan natin kung paano nga ba nagwo-work itong 4% rule. Nandito ang dalawa nating investment. Halimbawa, may investment tayo sa stocks at may iba pa tayong investment. Halimbawa, sabihin natin, sa MP2 tayo ngayon mag-i-invest. Hinati natin ngayon yung dalawa nating investment. 5 million pesos kasi ang naipon natin. 2.5 million pesos ang mapupunta sa stocks at 2.5 million pesos naman ang mapupunta sa mga safe investments katulad na lamang ng MP2 or Pag-ibig MP2. Sabihin natin na mag-retire tayo at an early age of 56. Kung gusto mo naman ng 61 years old, i-adjust mo lamang ito into 61 years old. Pero ang pinaka-importante dito sa 4% rule ay ang inflation rate. Kailangan daw mailagay natin dito ang inflation rate data para malaman natin kung magkano nga ba ang itataas ng ating pension kada taon. So sabihin natin ngayon na yung 2.5 million natin plus 2.5 million, 200,000 ngayon ang entitled sa atin na 4% niyan. Or 4% of 5 million pesos is equal to 200,000 or 16,666 naman para sa monthly payment natin or monthly expenses natin. Sabihin natin ngayon mga kapeso na ang inflation rate natin simula 1990 hanggang year 2024 ay umaabot ng ganito. Nagsimula tayo sa 12%, meron pa nga 19% ang inflation rate. Noong mga 2010s, tumataas siya ng 5%, 4%. Noong mga 2020s, nagiging 2%, 5%. Diyan naglalaro in 35 years ang ating inflation data. Kung makikita nyo dito sa graph na tumataas talaga siya noong 1990s pero pababa naman ngayong mga panahon na ito. Kunin natin ngayon ang inflation rate sa loob ng 35 years. Nakabuo daw tayo ng 190,000 or 190%. I-divide natin yan ngayon into 35 years para makuha natin ang average. Ang average inflation rate sa loob ng 35 years ay 5.44%. Ito ang gamitin natin mga kapeso sa ating table ngayon. Ilagay ko dito ay 5.44%. Sa loob ng ating computation ng ating retirement table na halimbawa nga nag-retire tayo ng age 56 at ang ating lifespan naman ay up to 90 years old. Tingnan natin kung sasapat nga ba yung ipon natin na 5 million pesos having 2 instrument invested. Isa sa equities at isa naman sa safe investments katulad ng MP2. Inilagay ko na dito ngayon ang inflation rate natin na 5.44%. Alamin naman natin ngayon ang growth ng stock market sa Pilipinas. Kung sa inflation rate nagsimula tayo ng 1990, sa PSE Index, nagsimula din tayo ng 1990 hanggang 2024 data. Ilalagay ko dito para mas makita natin sa graph
Nung 1990, ito yung growth ng ating PSEI. Pataas yan ng pataas hanggang sa umabot ng ganito na sa graph natin. Kung makikita nyo, iba't ibang crisis ang pinagdaanan ng stock market natin. Noong 1994, 1995, may mga Japan financial crisis, 1997, Asia financial crisis, 2000s or 2000s hanggang 2002, may economic recession, may global financial crisis noong 2008. Hindi ko alam kung naalala nyo pa yung Lehman Brothers. Noong 2020 naman, nagkaroon ng COVID-19 recession. Kaya magkano nga ba ang total natin na index noong panahon ng 35 years? I-divide ko yan sa 35 mga kaspeso para makuha natin ang average year-end closing price ng equities natin or ng Philippine Stock Exchange. Ilagay ko din dito sa returns. Siyempre may makikita tayo dito na malalaking returns like dito 154%, pero may malalaki din naman na bagsakan 41%, 30% agad ang bagsak ng stock market. Bumabawi ng 63%. At may pabagsak-bagsak pa din lalo na nung COVID-19. I-divide ko rin ito mga kapeso into 35 years. Sabi dito, in 35 years daw, there is an average of 11.6% growth sa ating stocks. Ilagay natin yan dito mga kapeso. 11.6 ang nagiging growth ng ating stocks. So sana tuloy-tuloy yan. Pero mga kapeso, paiba-iba ang growth ha. Nakikita naman natin sa ating graph na iba-iba talaga ang galaw. Kung mapapansin nyo, kung may 2.5 million kayo before 56 years old at ganito ang index gain natin, kita nyo lumulobo talaga yung pera natin sa index. Halimbawa naman mga kapeso, alamin naman natin ang MP2 investment natin. Noong 2024, 7.10%. Ito yung pinaka-latest. Noong 2020 naman, 6.12%. Kunin natin ang average rate nila sa loob ng 5 taon. I-divide ko ito sa 5 years mga kapeso. 6.66% daw ang MP2 growth natin. Ilagay natin dito ang 6.66% sa loob ng 5 taon na average rate nila mga kapeso. Ilagay ko na ngayon dito ang 6.66% hanggang 90 years old tayo. May inflation rate na tayo dito ngayon mga kapeso. Ngayon, iisipin natin ilang percent ng 200,000 ang kukunin natin sa stocks at ilang percent naman ng 200,000 ang kukunin naman natin dito sa other investment natin tulad ng MP2. Sabihin natin mga kapeso na 50% ang kukunin natin sa stocks at 50% naman sa MP2. Hanggang kailan kaya aabot yung pera natin? Kung makikita nyo dito mga kapeso, based sa inflation rate data, tumataas din yung pangangailangan natin para sa retirement. Kaya nakukuha siya dito at tumataas din para sa monthly expenses natin. Kapag 90 years old na nga tayo, 106,000 pesos na ang para sa monthly expenses natin. Tingnan natin mga kapeso kung tatagal nga ba yung stock natin. Yung stocks natin, di ba kanina 100 million pesos yan. Dahil nga bumabawas tayo ng 60% or ng 50%, naging 47 million. Pero hindi kinaya ng MP2 natin or pagtaas ng MP2 natin yung 50% ratio. Kasi by 85 years old, nagiging negative na siya. So, pwede natin i-adjust ngayon. Sa stocks, pwede tayong 60% at 40% naman sa MP2. Tingnan natin yung MP2 natin mga kapeso. Hanggang 90 years old, may 1.9 million pesos pa tayo at 6.66% yearly growth. At sa 11.6 yearly growth naman, may 33 million pesos pa tayong natitira at 90 years old. Pero mga kapeso, ito kasing average rate, syempre paiba-iba. More on technically not realistic talaga. What if mga kapeso? Ang ilagay natin dito ay yung totoong inflation rate data. Tingnan natin kung sasapat pa rin ba yung 5 million pesos na investment natin. Ang inflation rate simula 1990 hanggang 2024 ay ganito. 12% hanggang natapos, sa anong rate ba tayo natapos? 3.2%. Yan yung ilalagay ko dito sa working file na inflation rate. Tingnan natin mga kapeso kung aabot pa ba yung pera natin
tingnan nyo dito sa MP2, nagde-negative kaagad siya, which is saluhin naman siya ng stock investment. Kaso gagawin din natin tong realistic, hindi average rate, kasi nga pa iba-iba. PSEI Index, ito siya. Tingnan natin kung magkakaroon ngayon ng growth dun sa working file natin. Ilagay natin siya at age of 56. Paiba-iba din, may malaki ding bagsak katulad dito, negative 48%, negative 41%. Aabot ba? Mukhang hanggang 82 years old na lamang, mga kapeso. Hanggang 82 years old, mag-retire tayo at age of 56. Hanggang 82 years old, may pera pa tayo sa equities. At kaunti na lamang ang natitira para sa atin dito naman sa MP2 investment natin. So halimbawa, kung 60 years old ka naman mag-uumpisa, 82 hanggang 87 years old, sapat na sapat yun naipon natin na 5 million pesos para sa mga ganitong monthly expenses habang nagkakaedad tayo at depende sa inflation rate data natin, mga kapeso. Biruin nyo at age of 82, 76,000 na ang pangailangan natin. Pan-supplement natin yan sa SSS pension, halimbawa nakuha mo 19,634. Pero ngayon tumataas na yan kasi meron ng SSS pension booster. Pero syempre dagdag singil din para sa atin, mga kapeso. Bukod dyan, mga kapeso, bukod sa halimbawa ayaw mag-invest sa stocks o sa index kasi medyo natatakot ka, pwede ka naman mag-invest sa mga mutual funds. Katulad na lang halimbawa nitong sa Manulife at saka sa BPI. Nag-i-invest sila sa S&P 500 o hindi dito sa Philippine stocks natin. Sa US stocks sila nag-i-invest. Kung makikita nyo dito, mga kapeso, sa 5-year performance nila na 104%, 104.98%, divide natin in 5 years, ang performance nila ay 20% or 20.99%. Halos napakalaki na nito, mga kapeso. Halos ang nagiging performance na niya or 104.98 divide natin sa 5 years, halos 20.996 kada taon ang kanyang paglago or in percentage ito, mga kapeso. Dito naman sa BPI, 50.31% ang kinita niya sa loob ng 3 taon. I-divide ko ito into 3. 16.77% naman. So kung dito mo naman i-invest, mga kapeso, possibly mas malaki ang kitain mo. Halimbawa, Manulife ang pinili mo, mga kapeso, 104.98%. Divide natin yan into 5 years. Lagyan ko lang siya ng equal sign para magkaroon siya ng formula. 20.99%. Imagine mo, mga kapeso, kung gagawin ko tong 20.99% kada taon. Ang laki ng magiging paglago ng pera natin. Aabot nga siya ng billion at age of 90. Pero syempre, napakalayo na yan and more unrealistic na siya. Pero bukod dyan, mga kapeso, gumawa pa tayo ng ibang way para makaipon tayo. Kasi ang problema naman natin ngayon, pwede ko naman yung gawin, makaipon ako ng 5 million. Pero paano ako mag-iipon ng 5 million pesos? Gumawa tayo ng iba't ibang content para dyan. Pwedeng 1 million muna kung bata-bata ka pa ngayon. Meron tayo pwede sa MP2 o kaya naman interest income sa mga digital banks. Panuorin mo ito, mga kapeso, on how to maximize your interest income via CBank and CIMB. Magugulat ka sa returns, mga kapeso. Pwede din naman, halimbawa, pumili ka ng isang stock. Halimbawa, Semirari Mining Corporation, 84% in 5 years, mga kapeso. Gumawa tayo ng content para dyan at pwede mo ding hanapin yung link below. 60% naman sa Meralco, mga kapeso. So, madami tayong pwedeng pagkakitaan para maipon natin tong 5 million peso na retirement fund natin at i-invest natin siya sa kung anumang investment vehicle ang gusto natin para matugunan ang pangailangan natin based sa lumalaki na inflation rate. Baka may katanungan ka, mga kapeso, o gusto mo ng demo about this one or iba't ibang figures about this one, just put your comment below.